Dear Kuya Poy, hindi ko alam kung tama ba ang pakiramdam ko na bigyan ko pa ng isang pagkakataon ang aking long-term boyfriend para muling patunayan ang kanyang sarili. Hindi lang sa akin, kundi maging sa aking pamilya na rin. Kuya Poy, ako po si Abby, 28 years old. At kasalukuyan akong nagpapatuloy ng pag-aaral dito sa Australia bilang international student sa Hospitality Management kasama ang aking kapatid. Kuya Poy, nakilala ko pa noong nasa Pilipinas ako ang boyfriend kong si Jacob. 5 taon din kami na naging mag-on. Pero sa kabila ng tagal ng relasyon namin na yan, ay madalas kong maramdaman na ako lang halos ang kumikilos para sa kinabukasan naming dalawa, lalo na sa usaping pinansyal at sa pagpaplano ng aming future. Paano ba naman kasi mas lagi pa niyang inuuna ang barkada at pakiramdam ko rin ay chill-chill lang siya sa buhay. Naghiwalay po kami noong nakaraang taon, Kuya Poy. Hindi raw kasi sang-ayon ang aking boyfriend sa desisyon ko mag-aral dito sa Australia. At baka hindi siya sang-ayon sa sa desisyon ko na mag-aral dito sa Australia at abutin ang mga pangarap ko. Pero dahil nga sa buo na rin ang loob ko noon, ay inuna ko na ang sarili ko. Kaya kinailangan kong tuluyan ng iwan ang aking boyfriend na si Jacob. Pero nitong August lamang nang umuwi ako sa Pilipinas para magbakasyon. Kuya Poy, nagkaroon ulit kami ng pagkakataong makapag-usap ni Jacob. Doon namin sinubukan na ayusin yung naputol naming relasyon. Sa totoo lang, pinili kong bigyan siya ng pangalawang pagkakataon para magbago na ayusin ang sarili niya, makahanap ng trabaho at patunayan niya na kaya niyang maging karapat-dapat hindi lang para sa akin, kundi para sa relasyon namin. Sa simula, akala ko ay totoo ang pagbabago ni Jacob. Pero unti-unti, Kuya Poy, nakikita ko at ramdam na ramdam kong bumabalik na naman siya sa dati. Wala pa ring trabaho, wala pa ring naiipon, at para bang walang direksyon ang buhay. Madalas namin itong pag-awayan at palagi niyang sagot ay naghahanap daw siya ng bagong trabaho. Naiintindihan ko naman na mahirap ang sitwasyon niya, pero kahit papaano, gusto ko sanang makita yung pagsusumikap niya. Kahit para man lamang sa sarili niya muna. Ngayon, Kuya Poy, ay nalilito ako. Tama nga ba na binigyan ko pa ng pagkakataon si Jacob? O baka naman dapat ko munang unawain kahit na nasa edad na kami, na dapat ay nagsisimula na ngang mag-settle down at ayusin ang aming mga buhay. Pero sa totoo lang, Kuya Poy, hindi ko alam ang gagawin ko sa pagkakataong ito. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit ako napasulat sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. At sana nga po ay makakuha ako ng sagot mula sa inyong programa. Naghahanap ng kaliwanagan, Abby. At napakinggan nga po natin kanina ang kwentong ibinahagi nitong si Abby, kung saan ay meron ng mga plano itong si Abby para mag-improve ang kanyang buhay. Hindi lamang dito sa Pilipinas, pumunta pa nga sa ibang bansa para lalo pang mapaigi yung pag-aaral niya kasama ang kanyang kapatid. Nga lang, meron pala siyang nakarelasyon for 5 years na nagngangalang si Jacob. Nung sila po ay magkarelasyon pa lamang, talaga napapansin niya na raw na nandito pa sila sa Pilipinas naman,
parang wala sa direksyon itong si Jacob. Pa-easy-easy, pa-chill-chill lang sa buhay, pabarka-barkada. Yung ganyan lang, parang walang paghahanda para sa kinabukasan. Ngayon, ito na nga rin po ang nagtulak kay Abby para putulin ang kanilang relasyon daw last year sa pagpunta niya nga sa Australia dahil hindi sinusuportahan din itong si Jacob ang kanyang plano. Okay? Para sa future niya. Yan ha, as an individual, hindi naman para sa kanila agad yung future niya. Nag-aaral pa po itong si Abby sa ibang bansa. Nga lang, nito nga nagbakasyon daw si Abby ng mga nakaraang buwan dito sa Pilipinas ay muli sila nagkapangita nitong si Jacob kung saan ay humingi ng isa pang pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili na nagbabago na siya. Hindi na ako yung pa-chill-chill lang. Hindi na ako yung pa-easy-easy lang at happy-go-lucky na boyfriend mo noon. Sa mga unang pagkakataon daw ay naniwala naman itong si Abby. Oo, pero ayan na, bumabalik na naman si Jacob doon sa kanyang sistema na alang plano para sa kinabukasan. Okay? Ito yung sinasabi natin na baka premature pa yung pagbibigay ng tsansa dito kay Jacob o ng pangalawang pagkakataon, Abby. Baka masyado pa maaga. Last year, ilang buwan pa lang yan. Oo, yung hiwalayan ninyo. Baba ng babae, upuan ko. Tataas na muna ako, direct ha? O bahala ka na sa pag-frame dyan. Oo. Ayan, pero eto na nga mga kapatid, ang masasabi ko talaga dahil hindi this is not the first time na naka-receive ako ng ganitong nagtatanong, ano po bang gagawin ko? Bibigyan ko ba siya ng pagkakataon pa? Tutulungan ko ba na magbago? Samantala meron din naman ako mga pinaplano para sa buhay ko. Eto lang, Abby, at sa mga katulad ni Abby, alam ko na mahal mo yung tao, kaya nga binigyan mo ng pagkakataon na makapagbago, na mapatunayan niya yung sarili niya. Hindi na nga para sa iyo mapatunayan niya yung sarili niya para sa kanya rin. 'Di ba? Ano ba ang hinihiling mo para sa ganitong klase ng tao? In short, tamad. 'Di ba? Walang plano. Nakaporma lang, boyfriend mo o girlfriend mo pero gusto niya nandyan lang, laging nakayapos. Gusto mo ba ng karelasyon na lagi lang nakayapos sa'yo pero sa'yo rin nakaasa? Sa kakanin niya. Ha? Sa gagastusin niya. Paano magpapaload? Sa'yo rin hihingi yan in the future? Paano kapag ka na walwal na yung garter ng underwear? Sa'yo rin kukunin? Ha? Ganun ba? Oo, dahil mahal mo Mahal ko, oo. Paano kapag ka nang hina ka? Anong trabaho ang kaya niyang gawin? Ayun lang. Baka iwanan ka. Pwede rin namang hindi ka nga iiwan pero baka lalo ka madali. Baka nilagnat ka lang, sinisipon ka lang, magkasakit ka pa sa puso. Sa konsumisyon dahil yung pagtulong sa'yo, yung pag-alalay sa'yo ni hindi niya alam gawin dahil tamad. Yan, yung mga ganyan. Gusto mo bang karelasyon yung ganun? Bibigyan mo nga ba talaga ng pagkakataon? Alam mo, Abby, and again, sa mga katulad ni Abby, do not put your dreams, your plans, ultimately your life on hold for someone like Jacob. Please. Ha? Never put your dreams, your plans, and your life on hold for someone like Jacob. Hindi hinihintay yung mga taong ganyan kung kailan sila magbabago dahil mahal mo. Buti sana kung tuloy-tuloy yung pagbabago. Pero kapag ka nangako ngayon, in 2 weeks time, bumabalik na naman doon sa dating siste, iwanan mo na. Tapos na yun, binigyan mo na ng pagkakataon That's fair enough. Pero hindi na dapat natin na husgahan pa yung ganitong klase ng mga tao dahil ako naniniwala siguro pag edad pa nila, total di pa naman kayo mag-asawa, Abby, pag edad pa niya, hindi man kayo magkasama, ipanalangin mo na lang na sana ma-realize nitong taong to na
na ano no, na kapag ka tamad ka talaga, wala kang pag-unlad sa buhay. Hindi naman sinabi na magpagod ka na magpagod, dahil hindi naman lahat ng pagod na pagod ay kumikita ng pera. 'Di ba? You just have to work smart. But kailangan mo nga na mag-start somewhere. 'Di ba? Oh, yan hindi pa nga takot mapagod. Oo, takot mag-work. Takot mag-work. Laging naghahanap. Kapag ka ang gusto mo lang sa buhay, laging naghahanap ng trabaho, marami ka mahahanap. Pero yung paninindigan mo, yayakapin mo, mamahalin mo, at seseryosohin mong trabaho, iyon ba? Yun ba nasa mindset na nitong si Jacob o konting nagkatampuhan, napagalitan lang ng boss niya na isang dekada na nandun sa trabaho, itinama lang, nagtampo na. Naku, mahirap nga magtrabaho yan. Hindi dapat magtrabaho yan. Kawawa naman. Kawawa naman, lagi siya ma-hurt. Lagi siyang magtatampo. Boss Aaron, na-hurt mo yung feelings ko. I resign. Di ba? Ang hirap magtrabaho ng ganyan. Oh, di ba? Tapos yan pa yung mga negative sa ibang mga ano, no? Sa ibang mga, kumbaga parang bulok na kamatis yan na kapag ka isinama mo doon sa isang lalagyan, mahahawaan yung iba. Magiging tamad na rin. Ganun yan eh. Actually, yung mga tatamad-tamad sa trabaho, sila yung mga magagaling. O lalong-lalo na sa pandaraya. Magaling sa pagdiskarte. Kunyari, kala mo tapos yung trabaho, pero yung kalidad nasasakripisyo. 'Di ba? Parang sa mga flood control. Gusto mabilisan. Pero ampaw yung gawa. Yan, yung mga ganyan. At hindi lang naman po sa mga malalaking kahit dun sa mga maliliit lang. May mga ganyan ho talaga ang diskarte. Matalino sila pero ginagamit yung talino sa mali. Ayan. Ito, sabi niya Bertramento, Abby, alam mo maganda tong sinabi niya ha. Ang liwa-liwanag na ng parihiwatig sa'yo, ate. Hindi na dapat tinatanong ang sarili mo kung kayo pa ba ang para sa isa't isa. Ginugulo mo lang ang direksyon ng buhay mo kung ipagpapatuloy mo pa yung pakikipagbalikan sa boyfriend mo. 'Di ba? Di ba? Mas matapang na, parang may pangil yung sinabing yan ni Bertramento eh. Ang linaw-linaw na, ang naging dahilan ng inyong hiwalayan last year bago ka nagpunta sa Australia para mag-aral ay ang kanyang katamaran at kawalan ng direksyon para sa kinabukasan ninyo. Tapos ngayon nakipagbalikan. Nakikita mo na ulit yung senyales, nararamdaman mo pa nga, sabi mo kanina dito sa liham, na bumabalik na naman siya sa dating siste. Ano pang ikinalilito mo, Abby? Siguro ilagay lang natin yung yes, mahal mo siya, concern ka sa kanya, pero kung talagang concern ka sa kanya, mas gugustuhin mo na siya ay matuto. 'Di ba? Yun ang gusto mo na magbago siya para sa sarili niya. Di hayaan mo na muna siya. Sabi mo nga kahit wag na siya magbago para sa akin, para sa sarili niya na lang. At mas matindi yun. Kapag ka siya ay nakumbinsi na, itong si Jacob na boyfriend mo, nakumbinsi na, oo, malaki na talaga yung pinag-iba ko doon sa tatamad-tamad, happy-go-lucky lang na Jacob. Sa ngayon, tsaka siya kamo humarap ulit. 'Di ba? Hindi naman sukatan dito na meron kang kinitang pera, meron ka ng naipon, malay ko ba kung saan galing yan. Baka dumiskarte ka nga ng mali eh. Kung may pera, hindi pera ang usapan dito, pero yung itatagal. Dahil isa yan sa mga pagpapangakuan ninyo sa kasalan. Through thick and thin, in sickness and in health. 'Di ba? Yan yung mga isa yung mga yan. Through thick and thin. Paano nga kapag walang trabaho, walang mahuhugot, utang. Pag galing mo, ikaw magbabayad ng utang. Dahil ikaw lang ang may trabaho, ganun yun. Through thick and thin. Paano yung in sickness and in health? Katulad ng sinabi ko kanina, pag nagkasakit ka, kapag nagkasakit ka, paano? Balik muna kita sa mga magulang mo. Dali muna kita sa kapatid mo. Pag magaling ka na, lambingan tayo. Ganun.
'Di ba? Mahirap. Mahirap na sanayin siya o hayaan na ganyan. Kaya madiin na yan, yung mga sinasabi natin. Ayan, sabi niya, Makoy, ito, piliin mo muna sa ngayon ang sarili mo at ang stability. Isa sa mga, ano to? Mga guys na nakarealize but inaalat sa buhay ngayon, sana isang araw maging successful ka habang pinipili kayo ng mga mahal ninyo. Ayan. Iba yung inaalat. O doon sa mga taong, sa mga taong hindi naman talaga sumusubok. 'Di ba? Kasi marami akong kakilala naghahanap ng work. Di naman umaalis ng bahay. Naghahanap ng work, hindi naman nag-online. Sabagay, may piloso po yung iba eh. Online ako naghahanap ng work. Oo nga. 'Di ba? Pero yung alam mo yung wala nang makain, mapili pa masyado. Oo. Ganyan. Ang dami pang reklamo. Meron pa nga akong kilala. 'Di ba? Kikita na ng konti. Ay, ayoko. Lugi ako. Paano ka nalugi ron kung ginawa mo yung kailangang ipagawa, kumita ka ng konti. Pero tsinagahan niya na lang na nakatambay siya sa bahay nang wala man lang kinita kahit konti. Kahit lugi. 'Di ba? Yun ang matindi. Yan ang mentalidad talaga ng mga hindi nagtatagumpay sa buhay. Okay, sabi ni Jennifer Fernando, unahin mo muna ang sarili mo, Abby. Kung kayo talaga ay universe na ang gagawa ng paraan. Kung kayo ay para sa isa't isa. Ayan, maraming salamat. Nakatutok na si Cassie Bernardo. Ayan, Ate Marie, belated happy birthday to you. Ayan, maraming salamat sa inyong laging pagtutok, ha. Ayan, at sige. Abby, malinaw na malinaw ang mga sinabi ko at ang mga sinabi rin ng mga kapwa mo listeners at viewers dito sa ating Dear Kuya Poy story na ibinahagi mo sa amin. Hindi ka namin pinapagalitan. Binibigyan lang namin ng linaw na minsan kailangan mong gamitin talaga. At kadalasan, sa sitwasyon na ganyan, kadalasan gamitin mo yung utak mo. Kasi kapag in a relationship ka with someone like Jacob, baka madiskaril pa ang pag-aaral mo dyan sa Australia. 'Di ba? Kapag ikaw ay okay na sana, magkakaroon niya ng problema rito. Kung may pagkaklingi at ikaw naman ay awang-awa, naku, kawawa ng boyfriend ko, uwi na nga ako. 'Di ba? Sayang yung panahon, sayang yung pagkakataon, sayang yung ini-invest mo para sa future. 'Di ba? Para sa akin, kung kayo man sa mga susunod pang taon, kayo naman talaga. Okay, walang problema doon. Walang makakapigil sa inyo. Pero, hilingin mo na lang muna sa ngayon na siya ay matutong tumayo sa kanyang sariling mga paa. At tulungan mo na rin ang mga magulang niya. Tulong mo na rin yan. Kasi habang nandyan ka, lumalakas ang loob niya, Abby. 'Di ba? Pero wag sana tayong wag nating i-baby. Baby lang yung tawag natin, ha? Sa mga loves natin, ha? Sa mga lovey-doves dyan. Baby, pero wag mo naman masyadong babyhin. Pagkalaki-laki na niyan. Pagkakapal na ng buhok sa kili-kili niyan. 'Di ba nga? Lakas na sa deodorant. Ganoon. Mag-focus ka na muna sa sarili mo. At patunayan niya yung sarili niya. Na handang-handa siyang bumalik para sa isa pang pagkakataon. Tapusin mo na yan, Abby. Para tapusin ko na rin to. Ang ating bahagi ng Dear Kuya Poy. Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.